Sa nakaraang video, kinumpronta ni Kenya, Asha at Sei na ang prinsipe dahil sa katimarang ipinamalas nito. Ang exclusive mage ay napagsabihan din dahil sunod lang ito ng sunod sa iniuutos ng prinsipe kaya naman parang naging spoiled na ito. Nervil din na medyo suspicious din ang prinsesa kay Dia dahil sa liham na iniwan sa Fahilia about sa kanya. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panonood, lalo na sa ating mga Senpai tier members. Solid kayo. Balik sa storya, ipinakita ang kwarto ni Dia Reki. Nag-sorry si Prince Errol dito dahil nalagay ito sa tough spot ng kumprontahin ng kapatid niya. Pero sagot naman nitong okay lang daw iyon. Napansin naman ng bida, na tila walang laman ang kwarto niya. Kahit furniture ay wala masyado. Dahil ba daw hindi ito masyadong nag-spend ng time masyado doon. Bilang exclusive mage, given na daw ang maput to test ang mga abilidad nito. At dahil nga pinagsisilbihan nito ang prinsipe, alam niya daw na importante ang qualifications ng mage nito. Pero sabi niyang hindi naman daw ito picky sa pagpili ng mga exclusive personnel niya. Inalala nito na hindi nga gusto ng kapatid niya na magkaroon siya ng exclusive mage. Tutol siya nang magdesisyon itong i-hire siya. Sagot ni Dia na alam niya naman daw ang nangyaring insidente noon patungkol sa Dark Mage. At nagulat ang prinsipe dahil doon at tinanong kung ang ate daw ba niya ang nagsabi. Pero hindi daw, sikat na insidente daw iyon at usap-usapan noon sa Magic Tower. Dahil kasi sa nangyari, hindi na ganong nagtitiwala ang mga nobles sa mga mage at bumaba tuloy ang income nila. Binigyan pa nga daw sila ng utos na kung makakakita sila ng Dark Mage, paslangin na raw nila ito nang walang pag-aalinlangan. Na-shock naman si Prince Errol sa revelation na iyon. Anyway, wag daw mag-aalala si Kenya dahil kukumbinsihin nito ang kapatid niyang magbago ng isip. Pero sagot nitong wag na raw. Na-question daw ang abilidad niya bilang mage so dapat niyang patunayan mag-isa ang kakayahan niya. But again, tinanong ng prinsipe bakit nga ba gustong-gusto nitong maging mage niya exclusively. Ngayon lang naman daw sila nagkakilala. Bakit daw parang bait-bait siya sa kanya at tinawag pa nga itong gracious. Sabi nitong, gracious lang daw siya talaga para sa kanya. At nang pina-explain ng prinsipe kung bakit at paano niya nasabi, sagot niyang mahabang istorya daw. Bata pa raw siya nang madala siya sa Magic Tower. Ang dating village na tinitirhan nila ay nawala dahil sa plague. So palaboy-laboy na lang daw ito nang mawala ang kanyang pamilya. Nakasurvive lamang siya dahil sa tulong ng Magic Tower. Sa isip naman ng bida na siguro kaya kinuha ng Magic Tower ito ay dahil nakitaan nila siya ng talent for mana. Tumatanggap kasi ng mga orphan ang Magic Tower para makasecure ng mga talent din. Balik sa kwento ni Dia. Yun daw ang dahilan kung paano siya natutuong mag-magic sa Magic Tower. Pero hindi rin daw siya good enough. Sa dulo, hindi niya maabot ang expectations ng Magic Tower kaya naman trinato daw itong failure doon. Kaya't araw-araw, ang ginagawa lang nito ay ang mga odd jobs gaya ng paglilinis. Hindi naman makapaniwala ang prinsipe dahil excellent mage daw si Dia. Sagot nitong, until 2 years ago, first class mage lang daw siya. Again, ikinagulat ito ng bida dahil 4th class na siya ngayon. So pakinggan daw muna nito ang istorya niya. Hirap daw kasi siyang kontrolin ang mana niya gamit ang theory ng Magic Tower. At doon niya nakita ang libro ng prinsipe. Yun yung nakita ng bida na nalaglag kay Dia Reki last time. Na-shock itong yun ang dahilan kung bakit ito lumakas. Sagot nitong oo, ginamit nito ang lesson doon about sa paggamit ng mana. At dahil dun naging 4th class mage agad siya sa loob lamang ng 2 taon. Na-proud naman si Errol na gumaling ito agad dahil lang sa pagbabasa nito ng libro niya. Ibig sabihin daw ba nitong genius si Dia Reki? Dahil naging mabilis ang pag-i-improve nito gamit lamang ang nabasa niya. Grabe daw ang coincidence. Kung hindi nito sinulat ang libro na iyon, siguro buong buhay ni Dia ay tagalinis lang ito sa Magic Tower. At hindi niya malalaman ang nakatagong potensyal niya. Kaya naman pala, para kay Dia, tagapagligtas nito ang prinsipe. Dahil siya ang tumulong sa kanyang gumaling, pero itinanggi naman ito ng bida at sinabing, lahat daw iyon ay dahil sa hard work nito. Gayunpaman, sabi ni Dia na nasa kanya na daw iyon upang ituring na utang na loob ito sa prinsipe. At dahil nga umabot na sa 4th class si Dia, iniwan na nito ang Magic Tower. Galit na galit daw ang self-proclaimed master nito dahil doon. Pero hindi daw siya na-guilty dahil wala naman daw siyang natutunan sa kanya.
Naiinis ito dahil ipinagmamayabang ng taong iyon, na dahil daw sa kanya at naging 4th class mage ito. At napansin naman ng bida na tila galit na galit talaga ito sa Magic Tower. Balik sa istorya, lumabas na nga si Dia at hinanap ang prinsipe. Kung saan-saan ito napadpad para lamang matuntun ito. Hanggang sa na-realize niyang umabot na ito sa kabilang kontinente dahil naligaw siya. Normal lang daw iyon, sabi ni Errol, para sa mga bagong mages na ngayon palang lalabas ng Magic Tower. Matapos daw nitong umikot sa iba't ibang lugar, nang malaman niyang naghahanap ito ng mage sa Fahilia ay nag-apply agad si Dia. Siya daw kasi ang dahilan kung bakit naging ganap na mage na ito at tinawag niya itong master. Dito daw siya nababagay. Sabi naman ng prinsipe kay Dia, na hindi ba daw mas maiintindihan siya ni Kenya kung ikwekwento niya rin ito sa kanya. Pero tumanggi ito ay sinabing ayaw niyang kawan siya nito. Bagkus, mas gusto niyang ma-recognize para sa kanyang kakayahan. Isa pa, nakakahiya daw if i-explain pa niya ang lahat ng detalye sa kanya. Nag-agree naman ang prinsipe at umalis na, sabay sabing hindi niya ito ikwekwento sa iba. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga ang bida, kinausap nito ang kanyang suking mage. Kwinento nito ang sinabi ni Dia. At kahit hindi niya binadget ang pangalan nito, na-recognize agad niya dahil na si Dia Reki ang tinutukoy nito dahil kilala daw ito. Isang nakakaawang bata dahil hindi daw mabuting tao ang master niya. Napaisip naman siya na nag-improve ito mag-isa at iniwan ang tower kahit na alam niyang merong penalty ito. Nagulat si Errol dahil sa narinig niya about penalty. At in-explain nitong, may kontrata daw kasi ang mga mage sa Magic Tower para protektahan ang mga sikreto nito. If hindi daw ito susundin, ang epekto daw nun ay masisira ang kalahati ng magic circles nito. Magiging resulta nun ay magiging low-level wizard ito in an instant. So napaisip tuloy ang bida dahil sa revelation niya. Iniwan ni Dia ang lahat sa Magic Tower para lamang pagsilbihan ito kahit na alam niyang merong karampatang penalty. Dahil doon, kailangan daw may gawin ang prinsipe. Kaya naman may kinausap ulit ito para humingi ng pabor. Sa sumunod na araw, nagharap na si Princess Kenya at Dia Reki at tila may tensyon sa pagitan ng dalawa. Sumulpot naman ang prinsipe dahil worried daw ito sa gagawin ng kanyang kapatid. Sabi ng prinsesa na wala na daw siyang alam na ibang paraan upang ayusin ito kundi ang labanan siya. Sa ganitong paraan lamang daw niya mapapatunayan ang sarili. To think na hinahamon ng isang sword master ang 4th class mage sa isang duel, para daw itong laban ng isang bear laban sa weasel. Tinanggap naman ni Dia ang hamon. Hindi daw kasi siya matatanggap nito hanggat hindi sila naghaharap. Hindi daw kasi maintindihan ni Kenya bakit pinipilit nitong sundan ang prinsipe. Kaya naman, gagamitin niya ang sarili niyang method upang malaman ang katotohanan at kung sincere ba talaga ito. Naghanda naman si Dia para sa pag-atake. Nang makita naman ng bida sina Seyna at Asha, tinanong nito kung bakit hindi nila ipinapatigil ang laban. Pero tahimik lang ang dalawa sa gilid. Hindi naman makapaniwala na walang choice ang bida kung hindi ang manood na lang. Gayunpaman, may napansin ito sa tabi. Neges mula na nga ang labanan ni Dia at Kenya. Ipinamalas nila ang kanya-kanya nilang galing at nagsambit ng chant ang mage. Nashock ang prinsipe dahil sa spell na iyon dahil hindi ba raw ba offensive magic ito. Napansin din ni Dia ang nasa tabi kaya naman ipinalabas niya ito. At tumira papunta sa kanyang direksyon ang atake ng prinsesa. Ikinagulat ni Errol na ginamit nito ang aura niya sa kanyang scabbard at detonate ito na parang granada. Sinabi naman ni Kenya na nagiging close na din sa wakas sila ni Dia at nag-agree ito. Ni-reveal na ang nakatago pala sa gilid ay ang dating master ni Dia. At syempre, hindi ito natuwa na makita niya ito. Ano kaya ang ginagawa niya doon? Alamin natin sa next episode. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.